Sabi ni Antonio Montalban II, ha? Ito yung sinabi niya na totoong-totoo. Sabi niya, Alan Peter Cayetano is a dangerous man, a very sick man. Yun. Tony, tama ka. Eksakto. Tamang-tama, Tony, ang sinabi mo. Alan Peter Cayetano is a dangerous man, a very sick man. May sakit. May sakit itong taong to. Ha? Sobra ang pagkaano nito, mga kabunyog. Ang problema kasi dito, bakit dangerous? Kung sang-ayon ako kay Tony Montalban. Ha? Ha? Sang-ayon ako na dangerous na tao itong si Cayetano. Bakit dangerous? Wala, mahirap itong kumbinsihin. Mahirap kumbinsihin eh. Mahirap mo itong katulad nitong nangyayari na ngayon. Kitang-kita mo na yung damage sa Senado, yung sirang-sira na ang Senado, pati yung politika natin. Talagang grabe. Kaya lang, bakit dangerous siya? Dangerous si Cayetano dahil ang tingin niya kasi, ang ginagawa niya, ayan ang kagustuhan ng Diyos. Pag ini-invoke mo na ang Diyos, mahirap. Sobra na yan. Ha? Kapag ang tingin mo, ang ginagawa mo, ayan ang gusto ng Diyos, pag Diyos na ang ginagamit mong justification sa mga ginagawa mo, wala na. Panatiko na yan. Kaya hindi na ito kayang kumbinsihin lang ng mga paliwanag. Hindi na ito makikinig sa reason. Hindi na ito makikinig sa sense of reason, sa sense of justice. Wala na yan. Kaya yan ang problema diyan, dangerous. Ha? Kahit masira ang Senado, kahit madurog ang Senado, wala siyang pakialam. Kaya ito mga kabunyog, tama si Antonio Montalban II. Alan Peter Cayetano is a dangerous man. A very sick man. May sakit. Ano to eh? Bakit dangerous? Kasi kapag yung politika, ang ginagamit mong justification ng mga mo sa politika ay Diyos na, tingin mo, yung mga ginagawa mo, yan ang gusto ng Diyos, kahit mali na yan, i-justify mo dahil yan ang gusto ng Diyos, ang hirap. Ang hirap na yan pagka ganyan. Ano na yan mga kabunyog? Hindi na yan basta-basta makukumbinsi. Wala nang nakikitang reason yan. At yan na nga yung nangyayari sa kanya ngayon. Kahit napakarami nang nagsasabi sa kanya na Cayetano, Alan Peter Cayetano, i-consider mo naman. Actually, ito na lang. May pakiusap yung mga generals. Imagine niyo to may 5 generals ng AFP na promoted. Promoted sila. Ngayon, itong 5 generals na ito magbe-birthday. Nitong susunod na mga araw, magbe-birthday. May nag-birthday na yata nung isang araw. Ang problema kasi ng mga generals na yan, mula sa rank ng colonel to generals, kailangan i-confirm ang appointment nila ng Commission on Appointments. Pag hindi sila na-confirm, hindi valid yung kanilang appointment. Kahit in-appoint sila ng presidente, kailangan ng confirmation ng CA. Problema, paano sila magko-confirm ng CA? Hindi nga nagsesesyon ng plenary. Doon magpipili ng mga members ng CA. Pagkapili ng mga members ng CA, magkukonvene pa ang CA. Kaya yan ang problema. Ngayon, actually, nag-press con yung spokesperson ng AFP, medyo masama na ang loob ng mga retired, yung mga generals na yan, kasi magre-retire na sila. Pag hindi sila na-confirm, magre-retire sila na ang ranggo nila mababa. Ibig sabihin, kung dapat general na sila ngayon, ang ranggo nila colonel. Ang problema mo niyan, kung ang ranggo mo mababa, kasi hindi valid yung promotion mo, ang mga benefits mong matatanggap sa retirement, yung mababang ranggo. Kaya kawawa naman. Kaya wala, hindi mo na makukumbinsi si Cayetano sa mga maawa naman. May mga retired generals may mga generals na magre-retire na, kailangang i-confirm ng CA. Wala. Hindi na makikinig si Cayetano sa mga reason. Hindi ganun ang ugali ng tao na yan. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. So,
malungkot na nangyayari ito. Malungkot na nangyayari ito. Kasi mahirap mo na talagang kumbinsihin kasi ang tingin niya Diyos ang may gusto ng ginagawa niya eh. Ha? Yun ang niya. Laging Diyos ang niya. Kahit mayroon tayo sa Ten Commandments, thou shall not use the name of the Lord thy God in vain. Hindi. Hindi naman hindi naniniwala yan si Cayetano na ang ginagawa niya is using the name of the Lord thy God in vain. Hindi. Para sa kanya, ang ginagawa niya ay tama, ang ginagawa niya ay kagustuhan ng Diyos. Yung hirap na nun. ang hirap ang hirap mo nang basagin ang ganyang yan mga kabunyog. Siya pa naman yung tipong hindi lang simpleng nagdadasal na kanya, nakaluhod. Nakaluhod. Talagang sa tingin niya ang ginagawa niya ay kagustuhan ng Diyos. Yan yung problema. Kaya tama si tama si Antonio Montalban II, yung kaibigan ko. Sabi niya, Alan Peter Cayetano is a dangerous man, a very sick man. Yun na nga eh. Matindi mga kabunyo. Kaya ito na yan. Ito na yung problema natin sa tao na yan. Sana mapatalsik na ito. Kasi sabi nga ni hindi magre-resign yan. Hindi magre-resign yan si Cayetano. Kasi para sa kanya, bakit siya magre-resign? Sa tingin niya, tama yung ginagawa niya. Ang paniwala niya kasi, ang paniwala niya, kagustuhan ng Diyos ang lahat ng nangyayari na yan. Ginawa siya ngayong Senate President, Diyos ang may gusto niyan. Kasi kung ayaw na daw ng Diyos sa kanya, siya, maaalis na siya. Pero hanggat nandyan pa siya, gagawin niya yung sa tingin niya tama. Si Diyos ang may gusto niyan. Mahirap, Mahirap yung ganyan. Mga deans ng mga law schools, naglabas na ng statement. Ang civil society, grabe na yung mga statements ng civil society. Kaya kaliwat kanan na ang panawagan. Ang pinakahuli na, yung mga kapwa niya senador na galing ng minorya, nanawagan na rin kahapon na mag-resign na siya. Hindi niya na talaga kayang pamunuan ang Senado. Yun ang panawagan na kahapon. Kaya lang, ang sagot naman ni Alan Peter Cayetano, mga kabunyog, alam niyo kung anong sagot ni Alan Peter Cayetano? Nag-live na naman si Alan Peter Cayetano. Parang vlogger na nga siya eh. Sabi nga ni Erwin Tulfo, ang Senate President hindi na yata senador eh. Vlogger na eh. Ang sabi ni mga kabunyog, sabi ni Alan Peter Cayetano, kayo na nasa academe, kayo na nasa business, ang business sector, kayo na mga nasa simbahan, civil society, bakit kayo hindi nagsusuri sa akin? Ang sabi ni Cayetano, dapat daw magsuri sa kanya. Imagine niyo yan, ganun yung niya. Ang sabi niya, di ba kayo dapat muna ang magsuri sa akin? Ganun katindi ang statement ni Cayetano. Dapat daw ang magsuri sa kanya, yung civil society, yung business, yung academe, yung simbahan. Bakit? Ay kasi ang sabi daw sa kanya, kaya daw inagaw nila yung leadership ng Senado kay Soto dahil pipigilan daw ang impeachment ni Sara. Pero ang ginawa daw nila, sabi ni Cayetano, tingnan nyo, itinuloy namin ang impeachment. Itinuloy namin ang impeachment. Sa katunayan, smooth ang takbo. Sa July 6 nga, magsisimula na ang trial. So sabi ni Cayetano, di mali kayo ng akusasyon sa akin. Mali kayo. Kayo na mga deans ng law schools. Kayo na mga nasa simbahan, mga obispo. Kayo na mga nasa business, yung Makati Business Club. Kayo na civil society, lahat kayo mali. Bakit hindi kayo nagsusorry sa akin? Dapat daw mag-sorry. Yan mga kabunyog, mga kabayan, ang grabe, matindi. At ngayon daw, bakit hindi daw pinapakinggan ang paliwanag niya? Lagi na lang daw tinitingnan siya bilang mali.
Pero minsan daw napatunayan niya na mali yung iniisip sa kanya. Ang iniisip daw ng iba-ibang sectors, business, academe, church, civil society, ang iniisip daw sa kanya, kaya niya kinuha yung pagiging Senate President kasi pipigilan ng impeachment ni Sara. Ay bakit daw ngayon tuloy-tuloy ang impeachment? So dapat daw mag-sorry sa kanya. Kaya yung mga humihiling daw na mag-resign siya, wala daw karapatan yan, mga yan. Kasi, ang sabi ni Cayetano, pinatunayan niya daw na mali ang paniniwala nila o ang akala nila sa kanya. Bakit daw gusto siyang papag-resignin? Ay ano nga daw siya, na ipakita niya na mali yung iniisip tungkol sa kanya. Kasi kung ang akala daw ng mga iba ay pipigilan niya ang impeachment ni Sara, napakita niya na daw na mali. Bakit hindi daw mag-sorry? Hindi daw siya dapat mag-resign, sabi ni Cayetano. Kasi ang pinaglalaban niya umano ay ang independence ng Senado. Mga kabunyog, mga kababayan. Independence daw ng Senado ang pinaglalaban niya. At mali daw yung iniisip sa kanya na siya ay pro Sara o pro Duterte. Kasi napatunayan niya na daw yan. Hindi niya naman pinatay ang impeachment. Tuloy-tuloy pa nga . So dapat daw, hindi siya dapat ang mag-resign. Sa katunayan, yung mga nananawagan daw na mag-resign siya, yun ang dapat mag-sorry sa kanya. Dapat mag-apologize daw sa kanya. Sabi ko, ang tindit nito. Talagang may sakit nga sa ulo ito . Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.